Hi guys and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So sa video na to, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na may Sun, Moon, at Rising sign na Taurus. This is for October 14 to 20. Ayan. Tandaan po natin yung mga readings there for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka sa channel, don't forget to click the subscribe button, the notification, and give this video a like. At kung di nyo po alam po ano yung Sun, Moon, at Rising sa inyo po, importante rin kasi ito. Sa dulo po ng video natin, may link tayo dito. Along po nun is may link po tayo sa video for wishing spell. So, para paano nyo pong magawa yung spell sa end nyo at matupad yung mga pangarap nyo. For private readings and spell works, message me on my personal Facebook account. Link is in the description below. At sa mga nais pong supportan na lumago ang ating channel, please click on the join button or the thanks button. At pwede kayo mag-send donation by Gcash Maya. Numbers in the bottom of the screen. Taurus, ¿cómo estás? Spanish muna tayo for today's video. Kamusta ka ba? Ayun. So we have here is the King of Pentacles, si not for you. Okay. So, King kasi this is older mate energy. Habang si Pentacles naman po, symbol siya ng Earth. Anything about the physical, which is also connected siya sa prayer about their passions. No, not for you. Ano mo oras na evaluate, Taurus. Tama pa ba yung mga kung nasaan ka? Are you on the right track? Kumbaga, ito na yung moment for evaluation eh. Kasi ito yung sinasabi ito yung sinasabi ni not for you. Kung yung isang bagay hindi na nag-work para sa'yo ngayon, bakit kailangan pa ulit-ulit natin siyang gawin, di ba? Parang sa ano lang yan eh, right or wrong. If it's wrong, kahit pa ulit-ulit natin siya gawin, hindi rin siya magiging tama. The card is actually advising for self-evaluation na, self-review na to. Kasi tawag dito, a time for change is needed. Wag na natin ipako yung sarili natin doon sa mga hindi kasi dati okay naman ganyan. Taurus, sorry sasabihin ko, pero dati kasi yun. Magkaiba yun dati sa ngayon. Sabi nga everything changes except change. Lahat nagbabago, pero sa pagbabago, laging constant yan. Hindi dahil parang sa sa pag-aaral hindi dahil yung disiplina, hindi dahil yung disiplina dati is working, it will also work today. So there is an evolution. Yun yung natin target na universe for us. To evolve, para maging better tayo, to be stronger, to be more vigilant. Kasi nagbabago nga natin. Panoorin mo na yung mga videos ng mga mga ilog. Di ba eventually, hindi naman siya diretso nagko-curve siya. Hanggang eventually, mapuputol yung magkakaroon ng lake, tapos iba naman daan ng ilog. It always change. Pero yung end ng ilog na to, isa lang. Sorry, papunta doon sa dagat. Sorry na, medyo makatipay yung lamunan ko. So, ito na yung moment, Taurus, the things you are doing, tama pa ba? Kasi even yung mga passion mo, may mga bagay kasi na tinatawag tayo seasonal na approach. Parang kung nakapanood na kayo ng Panday, hindi naman lahat ng oras pinupukpok niya yung bakal. May oras na binababad niya to sa apoy para magbaga. At may oras din na kukunin niya para pukpukin. Kaya isa sa mga favorite ko, verses is Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Sabi ni King Solomon doon, there is a time for everything, a season for every activity under the sun. Doon, hindi opportunities or change ang mag-a-adjust sa atin Tayo ang mag-a-adjust doon. So, andun na, pakiramdaman mo, ano na ba yung ikot, ano ba yung mga bagay na kailangan mo i-let go, ano yung mga bagay na kailangan mo pigilan.
Ano yung mga bagay na kailangan mo ng bitawan? It's time. Okay? Pero ano ba yung cross kasi sa'yo? Four of Pentacles tsaka by the book. Okay. So si 4 kasi, ito yung number of structure. Si Pentacle symbol of the earth, anything na physical. As by the book. Taranta ka ba ngayon? Ano ba yung parang hindi mo alam ano yung, parang ano ba unahin ko? Because andoon yung a lot of responsibilities na parang biglang binigay sa'yo. Ang daming parang bilang inatang sa'yo na gagawin mo, mga task na kailangan mong pagtuunan ng pansin, yung responsibilities na hindi mo na alam kung ano uunahin mo. Parang ano ba to? Panganay ka ba? O umaaktong panganay na naman. Dude, we can only do as much. Kumbaga yung magagawa natin, eto lang, hanggang dito lang. Kumbaga, may hangganan din. So, andoon na pinapaalala sa'yo ng card, yung Four of Pentacles. Four kasi is about structure. Find that structure. Ano ba yung mga priorities mo ulit? Ano ba yung mga dapat mo unahin? Alam mo yung minsan na-overthink mo. Instead of, siguro isa sa mga best advice na binigay sa akin noon, kapag nag-overthink ako, write it down. Kaya, ano ako dito, I'll show you sa bag ko. I always have a post-it pad, tsaka ballpen sa loob ng bag ko, available. Kasi doon ko nilalagay yung mga kailangan kong gawin. Minsan pagising ko na, so, for the meditate si Batla, di ba? Pwede kayo makinig ng meditation video natin. So, for the meditate, after meditation, okay, priority setting. Ano ba yung mga kailangan kong gawin? Susulat ko siya. So, which one of these ang kailangan ko unahin? I take at least a couple of minutes, siguro mga 15 habang nagkakape. Susulat ko siyang ganyan. Habang nag-check ako ng mga email. Ano mga kailangan kong gawin? Okay. So, unahin ko. Okay. So, ang dami ko, yung point na nag-overthink ako, hindi na kailangan kasi yung mga bagay na kailangan kong gawin is, sabi nga nung by the book, hindi na ako yung tipong tarantatious. Hindi na ako yung tipong, eto, tapos pinakita ko iba. Andoon na, may flow ako. So, this is also the challenge na binibigay sa'yo ng universe. Find that flow. Hanapin mo yung where does the river goes. Hanapin mo yung end ng dulo ng ilog na to. Hanapin mo yung tamang pattern na ibibigay sa'yo ng universe. Hanapin mo, hingin mo kay universe actually. Kung ano yung mauunahin. Kasi may mga responsibilities tayo araw-araw na kailangan gampanan. Pero meron tayong mga kailangan mga unahin. Ano to mga to? Write it down. Make it, parang yung sa prophecy. Ano nga ba yun? Write down the prophecy till it comes to pass. Parang ganun yung sinabi dun sa verse. So, same thing yung concept din. Huwag mong hayaan na may malimutan mo. Yun yung, minsan na nagkakamad, doon ka na nagkaka-problem eh. Parang, sige mamaya na lang. Alam mo yung kakamamaya mo, ayan, nalilimutan mo. Ending mamaya, ano na yung gagawin ko? Bak? Wala na. Hindi mo na alam. Well, let's check. Ano ba yung crowning mo? O yung desire card mo? Well, here it's the Hermit, tsaka si Thinker. Ironic lang, no? Si Hermit kasi sa about secrets. Pero connected din siya kay Virgo. It's called the House of Service. Tapos Thinker. May naalala kong kasabihan. Kaya po tama yung, ito yung pinaka-concept niya. The great oak started as a small seed. Yung malaking puno nakikita mo yun, nagsimula bilang isang maliit na buto. Ando niya yung a lot of you sa House of Taurus. Kasi nga diba Taurus, siya? House of Resources, House of Money making, ganyan. Sorry. Andoon na pinapaalala sa'yo ni Universe na you are desiring for greatness. Ang dami sa inyo na gusto ng knowledge kasi gusto niyo mag-expand. Pero ito yung pinapaalala sa'yo ni Hermit. Then, start with yourself. And tama yun, knowledge. Sabi nga ni late Ernie Baron
Knowledge is power. Kaya nga kinatakutan yung mga babae nun sa Salem eh. Kasi they have knowledge. Marunong sila yung mga basic herbs, kung ano yung panggamot sa ubo, panggamot sa sipon, kagat na insekto. Alam nila. And kinatakutan sila because andoon na marunong, nag-iisip sila. So, ito yung isa sa mga desires mo, you want na yung mga ginagawa mo will also serve you. Then, start building yourself. Nasa right track ka. And ito yung nakakatawa din eh. Minsan may mga nag-isip ka naman pwedeng gawin. Yung iba sa inyo, bila nagkakaroon ng may mga naalala kayong mga tao. Parang bakit ko naalala si ganito? Bakit sumasabi? Or minsan, iba sa inyo kasi tinatanong eh. Pero yung iba sa inyo parang, ba yan? Ba't ko manalala yun? Gawin mo yung first part. Alamin mo, bakit ko siya naiisip? So, there are specific people na nag-run sa isip mo. Ask the universe, investigate. What have you done doon sa taong yun? Or ano yung hindi mo ginawa? Bakit mo siya naalala? Meron ka ba nagawang mali sa kanya? Hindi mo ba siya napasalamatan? Kailangan mo makipag-ayos? May utang ka ba? Mga ganun. Address mo din yun. Kasi hindi bibigay sa'yo ng universe yun nang wala lang. There is a purpose. May dahilan. Kaya isa sa mga yung verse na nalala ko yung kay Peter yata, First Peter, na all things work together for good for those who love Him. Kasi andoon na na may purpose. Bakit? You investigate. Yun yung dalawang question na pwede mong ibato sa sarili mo. May nagawa ba ako against this person? O meron akong hindi nagawa para sa taong ito? Then setting aside any pride, any negative thoughts about the person, maging objective ka, you ask the universe, ano yung kailangan kong i-address with this individual? And by this way, makikita mo yung ganito pala. And once na inayos mo rin yun, para ka makakahinga, para ka makakawala. And andoon yung point na maramdaman mo yung release. Okay na pala. Naging okay after that. That is what the universe is intending to do para sa'yo at this point. This is in regards doon sa respond ng universe, doon sa oracle card mo, the thinker. Kasi nga, ino-overthink mo, paano mo yung mga ginagawa mo will return to you. Again, iba ang paalala ko lang iba ang logic ng universe in contrast sa logic natin. Akala natin, we want to move forward, pero yung universe, ibabalik ka sa past. Kasi merong reason. A deeper, spiritual, and important reason. Ano ba foundation mo ngayon? So we have here the Two of Wands, tsaka regeneration. Now, si 2 kasi, this is the number of balance, number of partnership. Si Wands naman, symbol siya ng power. So anything na tungkol sa physical. Passion pala. Sorry. And regeneration. Kumaga, regeneration, hindi naman yung buntot ng butik pag naputol, nag-regenerate, tumutuloy. So, this is parang brand new change. A change in a lot of ways. Alone ka ba? Tama ba yung tanong ko sa'yo? Pero kasi, andito na, since you're yung pino-question mo nga, yung kailangan mo ng question, ano na nagsisimula sa iba sa inyo, na pina-question nyo na tama pa bang ito yung panghawakan ko? Tama pa ba na ito yung kunin ko? Tama pa ba na ito yung andito ko sa lugar na to? Tama pa ba ito yung mga taong kasama ko? Andun yung mga questions na yun. So, this is a moment na pinapaalala sa'yo ng cards na siya ba, is the foundation where you are right now still the right one na kailangan mo pagtuon ng pansin?
Kasi lumalabas dito sa cards mo, ang dami mo kailangang baguhin. From yung logic mo, how you approach. Actually, iba sa inyo, how to approach money eh. Andoon na paano nyo papaikutin yung pera, paano nyo papagalawin na maayos. Kasi nangyayari, yung iba sa inyo, yung resources nyo lumalabas din dito, tinatapon nyo doon sa mga kung saan agad kailangan. Parang, kailangan, nangihingi, ikaw, nangihingi si mother ng ganito, padalan ko. Pero hindi mo kasi nakikita yung ibang other aspect na kailangan may ginagawa din yung iba. Na dapat sana ginagamit mo yung funds na yon to invest sa sarili mo, to do something, to be someone better, o sa kailangan ng ganitong gamit, and that item, makakatulong para magkaroon ka ng dagdag na funds. Instead of you growing yung part mo na naputol, parang yung buntot ng butik napupunta siya doon sa mga iba na immediate needs, pero may ibang mga solusyon eh. Hindi lang naman dapat ikaw yung nagsusolusyon. Hindi lang naman dapat ikaw yung gumagawa. So it's time that you also solicit yung tulong ng ibang tao. Oras naman na siguro na kapala mo yung mukha mo, utusan mo na sila, gawa na sila ng paraan. Kaya nakapag, pasan ko ang daigdig. Sakit hirap Ano ba yung sa task mo? So, we have here is the Wheel of Fortune, tsaka round and round. Okay, medyo selective tong readings na to. Malamang to, hindi to para sa lahat na may Sun and Taurus. Feeling ko lang mga nasa rising to. Kung may rising ka na Taurus, possible sa'yo to. So, lumalabas dito kasi sa cards din na, yung Wheel of Fortune kasi this is about change. And connected din to kay planet Jupiter. Si Jupiter kasi tungkol siya sa expansion and luck. Meron ka ng chance kumbaga, you were in the right place na noon. As a right group of people ka. Pero due to wrong decisions, immature decisions, nawala ka doon. Natanggal ka. Andoon na with the card of round and round kasi. Again, balik tayo dito sa first card mo na hindi dahil effective dati is magiging effective ngayon. So, andoon na yung part na kailangan mo i-rebuild yung sarili mo o yung na-miss opportunity o yung nawalang mga opportunity is medyo doon yung part na syempre malungkot, di ba? Parang sayang source of income, ganyan ka, blah, 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 or point of expansion mo. Ando na nasayang yung mga opportunities na yun. But this is what the good thing about this. Ang tanong ng card sa'yo, honest ba yung tutunan mo nung nangyari yun? Ano ba yung mga naging decision mo that time? Ano ba yung mga emotions mo na hinayaan mo na magdikta sa'yo na gagawin mo? Yun yung mga pananagutan. Yun yung mga kailangan mo ng consolate. Yun yung mga bagay na kailangan mo ng bigyan ng tamang atensyon. Kasi, totoo, sometimes opportunity knocks only once. Pero wag mo hayaan na kapag binigay na ulit yung opportunity, papabayaan mo na naman. Remember, there is tinatawag na mercy. May chance na ibalik pa sa'yo or may chance pang bigyan ka ng universe na option para ma-achieve mo yung mga nawala sa'yo. Ito yung possible na ikaw in the future. So we have your 8 of Cups and the 4th in the row. So yung 8 kasi power to. Strength. Ayan. Si Cups, emotions kasi water. Tapos 4th in the road, which is reverse. Happy naman ako kasi majority sa inyo sa House of Taurus magkakaroon ng pag-iisip na
pagod na ako sa ganitong takbo ng buhay ko. Oras naman na para medyo baguhin ko. Huwag mong, eto na yung moment na hindi mo na kailangan, yung emotion is set aside mo. Papaganahin mo ngayon yung talagang literal na, earth element mo. And it's about the physical. Andoon na, iba sa inyo, may possibility din na iwanan niyo yung location kung saan kayo nakatira. Para pag-isipan nyo na, ang nagiging issue nyo lang is paano yung mga gamit. Actually, iniisip nyo, iba-ibento na rin yung mga gamit nyo. At malaki yung chance na maglilipat-lipat bahay kayo for sure. Ngayon, nakikita ko rin dito na yung iba sa inyo, andoon na magiging matigas ang ulo talaga. Itatry pa rin. Parang one last time, baka sakali lang. Unfortunately, yung baka sakali nyo, hindi siya mag-work. Yung baka sakali nyo, hindi siya magiging palaban. Yung baka sakali nyo is hindi talaga, only will prove na hindi na dapat. Tingnan natin yung physical, emotional, hopes and fears, saka yung magiging future. This is your physical environment. Meron tayong 7 of Cups and TikTok. Well, 7 kasi is about wisdom. So, emotions, as time. Minsan talaga hindi talaga dahilan ang haba ng panahon para ikip ang isang tao. O, isang bagay maging sentimental. Pansin mo, who is that person or what is that item nung simula na nasa buhay mo, nag-deteriorate yung buhay mo. Nag-downfall. Nagka-problema ka. Andoon na unti-unti nawala. Remember dito sa past mo, ang dahil mo opportunities eh. Sino yung dumating? Sino yung nawala? Ano yung natanggap? Ano yung nawala? I-reviewin mo. Because may kita mo. Parang, napamahal din naman sa'yo itong mga tao to or tao o bagay. Pero yun yung cost ng pagkakadrain ng finances mo. Well, may option ka pa rin naman. May free will ka. Pwede ka maiwan kung nasan ka. Wala yung opportunities for you para mag-expand in terms of your finances or career or business. Pero masaya ka kasama yung tao o yung bagay na yun. Or, this is the time na magiging iisipin mo naman ba yung sarili mo na ano naman ako? Paano ko makakain sa pang-araw-araw? Paano yung mga gastusin ko yung mga kailangan kong bayaran? Or let go mo to para a brighter future. Medyo, yun? It's a question that ikaw ang sasagot. Kasi this is the point, sabi ng universe, you still have time. Sabi nga ng TikTok, may oras ka pa para pag-isipan. And andun kasi yung punto na ang huwag mo isipin na paano ko explain. Ang importante dito, sa ngayon, what is more important is not just the temporary happiness, pero yung investment mo sa sarili mo na you will be a better individual. Diba? Ano ba yung emotional environment mo? So we have here is the Page of Swords and Queen it up. Okay, so si Page of Swords kasi, so Page kasi is a younger male energy. Female pala, Swords about air, about the mind. So clean it up. Ano mo yung huwag ka magwalong sa emotions? Okay, sige, ganito. Ganito natin siya i-position yung reading. Lahat ng nararamdaman natin, valid. Galit, inggit, sama ng loob, saya, tuwa, kasiyahan, lahat yan valid. Kasi walang pwedeng magsabi sa'yo na mali nararamdaman mo kasi wala sila sa posisyon mo.
Okay? Ngunit, ito yun. May karugtong yun ha. Oo na, yun nararamdaman mo valid. Pero ang tanong, ang nandito, yung gagawin mong sunod doon tayo magkakatanong-talong. Gagamitin mo ba to para ma-improve ka? Kasi andun yung point of, nagsa-spiral down ka. Andun yung point na you feel you want to go down. Andun yung point na nawawala ka na sa sirkulasyon. Andun yung point na at loss ka na emotionally. Okay, valid yan. Ang tanong, anong susunod mong gagawin? Ano yung target mo? Ano yung plano mo? Magpapakalugmok ka ba dyan? O maghahanap ka ng bagong paraan? Mag-reach out ka ba sa mga tao na kailangan mo mag-reach out? Again, babalik tayo dito sa card mo, sa desire card mo, the thinker. Kasi bumabalik dito eh. Ibabalik ng universe sa'yo yung mga bagay na kailangan mo maalala. Ibabalik sa'yo ng universe yung mga tao na dapat mong bigyang pansin. Ibabalik sa'yo ng universe yung mga tao na kung saan, sino ba sila na kailangan mong bigyang attention. This is your hopes and fears. 3 of Pentacles in time to go. This is the expression and the physical. Minsan talaga malakas ang practice ng sentimental value. Nagigets kita doon. Minsan yung sacrifices natin, mabigat. Pero kasi may mga bagay na kapag nasira, o may mga bagay na pag hindi na effective para sa'yo, kailangan natin ilagay sa museum. Kailangan natin siyang tanggalin. Kailangan natin siyang pakawalan. Kasi hindi na siya nagsaserve ng positive sa'yo. Hindi na siya nakakatulong. Hindi na maganda yung dating sa'yo. And andun yung point, a lot of you, sorry, sa hopes and fears mo, andoon na na kailangan na din, naghahanap kayo ng pwede nyo makausap din with regards sa situation nyo. Pero hanggat maaari, ayaw mo na family mo yung kausap mo. Ayaw mo na someone na nasabi natin na pwede ka, feeling mo mahuhusgahan ka. So, the card is advising but there are a lot of people. Kasi, alam mo, sorry patawarin mo ako sasabihin ko. Kasi minsan nauuna yung pride mo. Na baka, alam mo yung mga iniisip mo na makisipin ka mahina, isipin na ganito ka. Huwag ganun, kapatid. You give yourself the chance na bigyan mo ng time para makahinga ka, time para masambit mo kung ano yung nararamdaman mo, time para ma-unload mo. There are a lot of people who are matured enough around you, who will be more than, willing sila na in your face, sasabihin nila, this is wrong, and this is what you need to do. And sabi nga nung card na time to go, it's time that you face those realities. Ito yung possible future. Nakikita natin. The devil and come to the edge. Si devil kasi connected to kay Capricorn. Capricorn is the house of career. Come to the edge. Nalulungkot ako kasi naghahanap pa kayo ng sign. Kung tama ba, ito yung i-let go ko. Ito ba yung bibitawan ko. Ito ba yung para sa tingin ng ito ba sinasabi ng universe na excess baggage ko sa buhay. Take this video as a sign. Kasi, if hindi ka andun na with the card ng come to the edge, andoon na ramdam mo na this is a moment na the universe wants you to do what you need to do. The universe is calling you na maging active ka na.
doon sa mga kumbaga, in making that decision soon. Kasi kung tama ako hindi ko maalala yun sa astrology. So, medyo since nilipat na nga si Pluto sa House of Aquarius, medyo yayanigin niya ang House of Taurus, Sun, Moon, at Rising. So, as early as now, kumbaga sa Bagyo, make the right preparations. Tanggalin mo na yung mga dapat hindi na sa buhay mo. It will be painful. Hindi ko sinasabing madali. Kasi nasanay ka na nasa kasama mo yun sa buhay. Pero, necessary. Ano ba sabi ng mga ladies? O, diba? Card of the Sun, number 1. Center self and wish to shine. Apollo sees everything. Andoon na siya. Kung tama ako, si Apollo is also the god of the arts. Andoon na gusto ipalala sa'yo ni card of the sun, card ni Apollo, god Apollo, na minsan to be able to share, minsan kailangan mag-isa talaga. Siya naman mag-isa sa taas, diba? When the sun is shining, lahat nawawala. That's why letting go is very important right now. Kasi what yung kinikip mo pa rin is parang siya yung eclipse mo, yung solar eclipse mo. You are shining pero hindi yung full potential. Sayang yung effort. Sayang yung time mo. It's time to relinquish. It's time na mawala. It's time for you to personally shine. So I hope nakatulong yung reading sa'yo. At tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes. So use your free will wisely. Kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. At kung nais nyo naman po na mag-set po ng private reading or spell works, you can message me to my Facebook account. Yung link po is nasa description sa baba ng video. At kung nais nyo pong supportahan na lumago ang ating channel, well, you can click po yung join button or the thanks button, or you can send a donation via GCash or Maya. Yung number po is nasa description sa baba ng ating video. Taurus, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed day. At naway magkita tayo very soon. Mula po dito sa Natividad Benguet, kasama po si Bigay Noodles at Tulog. You have a great day and hope magkita tayo very soon and keep safe. Bye, Taurus.